Pilipinas, ang oras po 6:35. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang programang Dos Kumpanieras at kami po ang inyong mga nakakasama tonight, ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako naman po si Attorney Cam. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Dos Kumpanieras. Magandang gabi sa iyo Attorney Cam. Magandang gabi sa panyera. Napakainit pa rin po ng panahon, kaya paalala natin sa ating mga tagapakinig, hydrate, hydrate, hydrate. Ngayon, kailangan nyo ng electrolytes. Electrolytes, yan. Lalo na po yung mga pumupunta sa anong tawag doon, sa direktang init ng araw. Ayan, mag-ingat po kayo. Dahil again, meron pong isang guro, no, bata pa Attorney Cam, no? 30, if I'm not mistaken, 39 years old ba yun? Or 59 years old, no? Na siya ay nag-aabang ng masasakyan. Pagkatapos ay biglang dumugo ang kanyang ilong. Tapos napasandal siya sa puno. Pagkatapos ay hindi na po siya na-revive. So, again, hindi po kami nananakot, pero caution lang, no? Paalala para tayo po ay magdoble, triple ingat. Dos Kumpanieras. Anyway, samahan niyo po kami hanggang 7:30 ng gabi dahil ang tatalakayin pa natin, ang ating pong mga talakayan, napansin po ba ninyo, kawing-kawing o magkakaugnay, no? Nasimulan noong Lunes. Ano nga ba yung topic natin noong Lunes, Attorney Cam? Kasi noong Lunes, tinalakay po natin. May kinalaman sa barangay. Oo, yung ano ba yung Monday natin, Attorney Cam? Monday, yung tungkol sa kidnapping at illegal detention. Pagkatapos kahapon, ang tinalakay natin ay tungkol sa search warrant. May na rin tayo, may naging talakay na rin tayo. Napahagingan na natin yung tungkol sa warrant of arrest at warrantless arrest. Pero tonight, no, pag-uusapan po natin yung mga pagkakataon na napawalang sala, acquitted daw, no? Pero bakit may pagbabayad or pinagbabayad ng korte ang akusado? Dos Kumpanieras. Akala ko ba napawalang sala? Bakit pagbabayarin pa kung inosente talaga, di ba? Yung nag-message sa atin yung barangay last week pala. Oo po, thank you so much. Ayan, maraming salamat. Ayan. Tama, no, Panyera, no? Sabi nila pag acquitted, walang kaso. Diba? Wala na. O paano mo na bakit ka pagbabayarin pa? Napawalang sala ka nga, no? Sinabi ng korte, acquitted. O di nagtatalon ka na. Salamat sa Diyos. Pumapalakpak maya-maya, may kasamang pagbabayad, pinagbabayad ang akusado bagaman at hindi na siya makukulong o kaya naman Attorney Cam ay bagaman at hindi nakulong. May mga pagkakataon kasi na on bail, no, ang akusado, no? So pag sinabi po kasi nating akusado, ito ay kasong kriminal, no? Kapag ka po pinag-usapan natin ang bail, ibig sabihin kasong kriminal. Kapag pinag-usapan po natin ang acquitted or not guilty, ibig pong sabihin ang kaso po ay kasong kriminal, no? May kulong. So kapag sinabi ni Panyera na bail, ito yung piyansa. So para siya ay merong pansamantalang kalayaan. Kaya lang po kasi meron po ibang-iba o ibang uri, no? Maaari pong maklasify natin ang mga isinasampang kaso. Pinaka-common syempre iba yung usapin ng labor dahil wala naman pong kulong sa labor, ano? Kapag pinag-usapan po natin ay kriminal, meron ding civil. At meron din namang administratibong kaso. Ayan. So pag pinag-usapan po natin yan, ay iba-iba po, no, yung mga level or bigat
no? Or ano ba? Tama, bigat ng ebidensya na kinakailangan. Dos Compañeras. Ngayon, sabi, karaniwan nating maririnig, napakaila po ng hustisya sa Pilipinas. Ayan. Napakatagal po ng hustisya sa Pilipinas. Maliban pa dyan. Hindi na lang dun sa tagal. Pang mayaman lang ang hustisya. No? Sasabihin, kapag ka mahirap ka at nakasuhan ka, kumbaga, kulong ka kaagad. Pero kapag mayaman, madaling nakalalabas, acquitted, pinalalabas lang ng korte. Pero ganito nga ba talaga ang nangyayari? Dos Compañeras. At bakit nga ba, wala po naman tayong, wala naman pong perpektong sistema. Pero kasi po, ang tinitingnan ay yung dalawang aspeto, no? Yung procedural process at saka yung substantive. So, anong ibig sabihin? Ito yung mga pag-procedural. Ito yung proseso. Substantive naman, yung nilalaman. So, ibig pong sabihin yung mga ebidensya doon. Kasi nga, no, sinasabi po sa batas, no person shall be deprived of his life, liberty, or property without due process of law. Sa Ligang Batas po mismo ang nagsasaad nito. Dos Compañeras. Ayan, Section 1, Article 3 of the Philippine Constitution. So, ito po yung kumbaga ay sumasaklaw, no, sa lahat ng mga panuntunan, no, lalong-lalo kapag involving ang kaso. Ayan. Dos Compañeras. Kaya lang, Attorney Cam, since na-mention na din natin yung criminal, yung civil at administrative, may iba-ibang antas o may iba't ibang bigat ng uri ng ebidensya, may mga pagkakataon, ay not guilty nga, pero bakit po ako magbabayad, no? So, relevant po sa ating talakayan, nabanggit ko na ito nung wala ka pa, Attorney Cam, when you were on leave, no? Yung kaso ng People versus Bong Revilla, natatandaan mo, no? Diba? Everybody knows that. At saka siguro relevant din yung kaso ni Roy Padilla na grave coercion. Ito, tama ba ako, naging gobernador ba si Roy Padilla? He was a mayor sa Jose Panganiban sa Camarines Norte. Matagal nang taon nang nakalilipas. Dos Compañeras. Tama ka doon, Panyera, nag-serve din siya as governor sa Camarines Norte. Sa mga kasong po yan, at of course, hindi lang yan yung mga kaso na kapareho nito, no? Ito po ay may mga involved, kasong criminal po ito, pero may mga involved na ipinag-utos ang korte, no, na magbayad, no, may ibabalik o ibabayad ang akusado. Dos Compañeras. Kung matatandaan po ninyo sa kasong Bong Revilla, no, na kasong plunder. At ang si Senator Bong. Bong Revilla. At ang kasong plunder, kasama niya yung kanyang chief of staff na si Attorney Cambe. So malangit nawa ang kanyang kaluluwa. At syempre, Janet Lim Napoles, may mga iba pang mga pangalan na involved. Noong, anong taon ba ito? Matagal-tagal din, na napiit sa, anong tawag, hindi naman karingal, di ba? Napiit. Kasama sino pa ba? Sina Jinggoy Estrada, sila yung mga magkakabarkada, di ba? Ito po ay involving yung kaso ng PDAF. Ano yung PDAF? Yung pork barrel yan, di ba, Panyera? Development Assistance Fund. Yan. Yun yung alam ng ating mga kababayan itong PDAF na ito dahil ang ating mga kababayan against dito. Dahil nga, kung Priority Development Assistance Fund pala. Yan. So, kung saan-saan na lang napupunta na walang, kumbaga, nagkaroon nga ng mga farm daw sa mga syudad. Di ba? Kahit wala naman, di ba? So, yan. Dos Compañeras. Ito, Panyera, yung nakipag-usap sila kay Janet Lim Napoles na meron daw mga organizations kung saan pwede mong ilagay yung pondo, pero merong mga bogus. Ibig sabihin mga peke, hindi talaga nag-i-exist at yung mga proyekto na binabanggit doon ay hindi naman pala totoo, no? So involving 200 something magkano na nga ba yung exact amount doon, Attorney Cam? 200 something na pondo, 200 something million pesos na pondo, pinondo
naapektuhan daw noong PDAF, no, ni Bongbong Marcos. So yun po yung naging basehan, no? Dos Compañeras. Ngayon, dito po sa kasong ito, matapos yung mga, nakarating pa ng Supreme Court nga, Attorney Cam, yung issue ng pwede ba siyang makapag-bail, makapagpiyansa o hindi. Sabi ng Supreme Court, hindi siya pwedeng makapagpiyansa. But eventually, na-acquit din, no? Itong si Bongbong Marcos. At ang na-convict, nahatulang guilty beyond reasonable doubt, ay itong si Janet Lim Napoles at ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Cambe na yumao na I think in 2021 dahil sa stroke. Dos Compañeras. Ngayon, dito po sa kasong ito, pinawalang sala si Bongbong Marcos pero ipinababalik, no, yung 120 Bongbong Marcos. Bongbong Revilla. Bong Revilla. Okay, sorry po ako. Sorry po. Kasi magkakapareho mga pangalan eh. Bong Revilla na ibalik, no? So yung daw mga akusado ay solidarily liable, jointly and solidarily liable doon sa pagbabalik ng 124 million pesos. Kasi sa kwento, Attorney Cam, yung 200 plus million pesos, no, ay ito daw ay 50% base sa alegasyon, no, ay yung 50% daw nito ay commission kickback ni Bong Revilla. Yung 5% napupunta kay Attorney Cambe. Yung 30% ayon po sa mga doon sa mismong text, no, ng desisyon ng korte, yung 30% ang napupunta kay Janet Lim Napoles at yung ibang natitira dahil nga bogus yung mga projects ay syempre may makakuntsaba pang iba, sila daw po ang naghahati-hati doon sa ano ba yon, 50 plus 3 plus 30 o ilan, Attorney Cam? Nako. 50 plus 30. 80 plus 3. O di 83. O 83. The rest, 17. Oo, yun ang pinaghahati-hatian 17%. ng iba pang mga tao na involved, no, para doon sa mga bogus na projects na ito. Yan. Dos Compañeras. So wala talagang project, parang wala. gano'n. Kasi mga bogus-bogus. Yes. Ayun, yun, doon nagkabukingan. Yes, doon nagkabukingan. Ang problema lang, Attorney Cam, bagaman at may sinasabing, dahil 50% ganda kay Bong Revilla, ang sa mga testimonya, marami kasi mga testigo, Attorney Cam, pinakasikat na yung si Louie, no? Kung matatandaan po ninyo, na nagdirektang nagsasabi na ako po ang nagbibigay ng mga pera, no, kay Attorney Cambe, no? At si Bong Revilla po ay tumatanggap nga ng 50%, no? At kilala din po niya, siya rin po ang nagpirma ng mga dokumento. Although, no, meron pong dokumento na sabi ang pirma daw doon ay pineke, no? Si Bong Revilla ay bayad ng isang anong tawag doon, Attorney Cam, yung nag-i-examine ng penmanship ng sulat, anong tawag doon? Yung oo nga, mga expert yan sa handwriting expert, no, na nagsasabi na pineke po ito kasi may ganito daw pong strokes, pero although ang mga pinagtingnan po ay mga parang mga photocopy lamang ng mga dokumento. Dos Compañeras. Ayan, so yun po, sa madaling salita, ay hindi daw po direkta dahil hindi naman po nasabi na mismo ng mga nag-testify na direkta ang pagtanggap ni Bong Revilla noong mga pera na ito. Bagaman at meron pong mga nakikita mga fund transfers, mga pondo na napunta. In fact, naging talakayan pa rin yung isang kumpanya ni Congresswoman Basilani Mercado, the wife of Bong Revilla. Oo, kasi nagpapalitan na sila ni Strike Revilla dyan. Congresswoman, Mayor, Congresswoman, Mayor. Yung isang private, kumbaga ay business, corporation nila ni Mercado ay kasama dun sa mga tiningnan dahil may mga pondo daw na pumasok doon sa korporasyon na ito. Dos Compañeras. Kaya lang, ang sabi po, walang, hindi na-establish yung proof beyond reasonable doubt na direktang magsasabi na si Bong Revilla ay tumanggap nga ng pera. Bagaman at may mga money, may mga natitrace na mga pera. Kung nag-a-agree po kayo or hindi kayo nag-a-agree, ay hindi na, kung nag-a-agree kami o hindi doon sa desisyon, Professor ko, Attorney Cam, yung
ponente nito, si Justice Geraldine Faith Icong, no? In fact nga, pati yung unexplained wealth na sinasabi ng Ombudsman tsaka Anti-Money Laundering Council, parang not enough din. Hindi sapat yung mga bagaman ebidensya. at maari daw pong pagbasihan yung circumstantial evidence kung meron pong direkta, no? Series of events or series of circumstantial evidence. Dito raw po hindi po naka-establish ng proof beyond reasonable doubt. But then, because of, unang-una, may mga sabi nga, imposible na magkaroon ng mga transfers na ito at makuha yung mga ganitong proyekto nang walang pahintulot ni Bong Revilla. Ayan. Dos Kumpanya. Kaya naman sinabi ng korte, bagaman at hindi na-acquit, bagaman at na-acquit or napawalang sala si Bong Revilla sa kasong plunder, ito ay dahil lamang hindi malinaw na na-establish beyond reasonable doubt yung kasong plunder. Pero ipinababalik yung 124 million pesos. Dos Kumpanya. Na hanggang ngayon po ay hindi pa rin na ibabalik. Matapos yung desisyon ng Sandigan Bayan in 2018 or 2019 or 2020. Double check nga, Attorney Campo, anong year ito eh. Oo, nagastos na kasi yun, Panyera. Ayan. So, yan po yung, in short, yan po yung kaso ni Bong Revilla. Dos Kumpanieras. Anyway, ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan. Susunod na tatalakay natin yung tinatawag na proof beyond reasonable doubt, preponderance of evidence, at substantial evidence. Ayan. So, maya-maya po, yan ay tatalakay natin. In the meantime, Flash Report. Flash Report! meron pong flash report. Sinong nakastandby dyan? Van ng PNP, tinakasan ang mga nanitang tauhan ng Aliyah, SAICT sa EDSA Busway Ortigas. Ang report mula kay RH52 Edniel Parosa. Edniel. Attorney Cam at Attorney Rina, pinai-issuehan ng show cause order ngayon ng driver ng isang van ng Philippine National Police matapos nitong takasan ng mga naritang tauhan ng Department of Transportation sa ICA sa EDSA Busway sa Mandaluyong City ngayong hapon. Sa report ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation, pinaran ng dalawang personnel nito ang isang puting Toyota van na may tatak na pulisya sa northbound lane nito ng EDSA Ortigas alas 5:36 ngayong hapon. Pero sa halip na huminto, umarurot pang sakyan at nakunan sa CCTV ng Department of Transportation kasamang napitikin sa camera yung conduction sticker ng van na pinakausap mo nang huwag ilabas sa telebisyon o social media. Paalala sa mga motorista, tanging mga responding emergency vehicles at sasakyan lamang ang 5 pinakamatataas na opisyal ng gobyerno ang pinapayagan dumaan sa EDSA carousel maliban sa mga rehistradong pampasaherong bus. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat sa iyo, Edniel Parosa. Ito pa lang, anong ibig sabihin ng SAICT, Attorney Cam? Yung SAIC ay Special Action and Intelligence Committee for Transportation under ng DOT. Yan. Ay, ano ba yun? No? Oo, Van ng diba? PNP, tinakasan ang nanita. So, mayroon ba tayong exemption at exception? Hindi ba lahat ng tao hindi pa lahat po tayo ay dapat na sumunod, no? Subject dyan sa panuntunan na yan ng MMDA, di ba? Dos Kumpanieras. Unless sila ay Convoy. Hindi convoy. Kasi busway yan Attorney Cam, busway. Ito, mga basas lang, di ba? Si Chavit Singson, di ba? Nahuli. Yung, sino ba yun? Yung driver ni Chis Escudero, nahuli. Nahuli ba yun? O tinakasan na lang, di ba? Tinakbuhan. Sino pa ba? Meron ba silang hinahabol dyan? Oo, di ba? Or may emergency ba dyan? Ayan. So, malalaman po natin. Anyway, balik po sa ating talakayan. Dos Kumpanieras. Pero bago yan, Attorney Cam,
magko-commercial na pala tayo. Meron po tayong DZRH Malakas promo. Ang tanong, anong bigat ng ebidensya ang kailangan sa mga civil cases? Ipadala po bilang private message at syempre with your answer, your name and GCash number at kung nasaan po kayo, pipili po kami ng isang mananalo tonight. Dos Compañeras. 1 minute, no? Magandang gabi po muna sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Magandang gabi sa iyo, Gael Enriquez, Dor Cortez, Elmer DC, at gayon din kay Pancho Saborda Jr., Roel Resio, Abraham Miguel, at maraming iba pa. Magandang gabi po sa inyo. Si Aldous Corrosa, dating court stenographer, dati pong clerk of court si Justice Ikong, sa bago naging judge at saka after that naging justice. Modesta Pantaleon, Kenneth Arevalo, Wilfredo Sinense at itong mga taga Talugtug, Nueva Ecija. Magandang gabi po sa inyo. Jason Abolencia, Federico Bagisi, Boboy Pertos, dyan sa Puerto Princesa City sa Palawan at lahat ng mga mangingisda. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin po kay Ronald Tumbaga ng Olongapo City. Mainit pa rin po, sabi niya, Victorino Duran ng Las Piñas City. Ganon din po kay Hermenihildo Domeng. Masaganang Miyerkules ng gabi, Dos Compañeras. At si Marlene Copino. Ganon din po kay Ivy Gutierrez ng Tayog, Pangasinan. Magandang gabi po. Attorney Cam, sasagutin mo mamaya ito, dahil ang tanong niya, saan daw napupunta ang mga binabayad ng mga akusado sa kanilang mga naging kaso. Yan po at iba pa at syempre yung mga bigat ng ebidensya sa atin pong pagbabalik. Dito lang po sa Dos Compañeras, kami po ang inyong mga nakakasama. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako naman po, si Attorney Cam. Dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. RH. Dos Compañeras. Dos Compañeras po. Nagkamali po ako doon. Hindi po Bongbong Marcos. Bong Revilla. Magkapareho kasi pangalan. Pero I was able to correct myself. No? But from the very start, Bong Revilla. Yeah, we're talking of Bong Revilla plunder case. Ayan. So para din malinaw, kinukorek ko po yung sarili ko. Once lang naman. Dos Compañeras. Ayan. So going back to our discussion, binanggit na natin yung mga bigat ng ebidensya. Kasi depende po sa kaso kung ito ay civil o criminal o administrative, yun po yung bigat na ebidensya na nire-require. Sa criminal cases, kailangan pong mapatunayan beyond reasonable doubt. Attorney Cam, paki-explain mo nga, mas magaling ka magtagalog. Oo, pag sinabi ng proof beyond reasonable doubt, ito yung pruweba na nagsasabi na kahit anong mahirapan. Kahit anumang reasonable na conclusion. Pagdududa. Siya talaga ang may sala at ginawa niya ang nasabing krimen. Yes, kung titingnan mo talaga ang mga ebidensya, yan. Kasi, yan. Panyera, ang proof beyond reasonable doubt, ito na yung pinaka-highest. Ito yung pinakamabigat. Pinakamataas na uri ng mga ebidensya. Ayan. Dos Compañeras. Dahil parang merong siyang moral certainty. Hindi ka magigilty, kinulong natin to, baka nga, wala kang pagdududa. Hindi, kumbaga, reasonable na conclusion na siya talaga ito. Na ginawa niya ang krimen na inaakusa or ikinaso sa kanya. Kasi tandaan po ninyo, pinoprotektahan po ng konstitusyon, yung kalayaan po, yung ating right to liberty, di ba? Dahil right to life, liberty, and property, basic. Yes. Karapatan, hindi lang karapatang mabuhay, Attorney Cam, mabuhay ng maayos at may dignidad. Mabuhay ng malaya. Malaya. Diba? At hindi ka pwede basta-basta ikulong, kaya nga po napakaraming mga requirements, kaya nga po napakaraming mga kasong nadidismiss dahil may mga requirements po sa ilalim po ng batas. Napakaraming mga batas ito na kailangan mapunan o ma-comply, para po maikulong ang isang taong inakusahan sa korte or kinasuhan sa korte. Dos Compañeras. Yun naman pong civil na mga kaso. Ayan, Attorney Cam. Pag mga kasong civil naman, ito po naman ay walang kulong. Yes. Pero ang kinakailangan po dito na ebidensya, ayon po, syempre sa ating batas, ay ang
preponderance of evidence. Kapag po preponderance of evidence, Attorney Cam. Sige, ikaw ang Pag magtagalog. tinimbang, kumbaga kung bibigyan mo siya ng kung ilalagay mo siya sa timbangan in a scale of 1 to 50, no? 1 to 100, 51% kumbinsido ka na meron ngang pagkakamali o pananagutan itong iyong kinasuhang ng civil case. Ayun. So kumbaga doon na lang sa analogy kasi napakahirap i-explain sa legal parlance or kung legal parlance mahirap maintindihan. So ganito na lang. So kung sa timbangan po ito 1 to 100, 51, doon ka sa kumbinsido ka na ay may kasalanan na ito. So tinitingnan yung bigat, kung alin yung mas mabigat, hindi baka posibleng ay paano kung ganito? Pero mas nandun ka sa lamang na meron pagkakamali somewhere. Yan. Dos Compañeras. Ito namang Attorney Cam, substantial evidence. Ito naman yung parang sa tatlo, ito na yung pinakamababa. Ayan. So again, mas mataas si proof beyond reasonable doubt, and then susundan po ni preponderance of evidence. Ito naman po substantial evidence. Parang meron kang reasonable ground to believe na eto nga, na maaaring na-commit niya itong pagkakamali na ito. Reasonableng ang desisyon. Di ba? Reasonableng. Posible nga pa pagkakamali itong taong ito. Kasi administratibo lang naman ito. Wala po itong kulong. Ang pinakamabigat dito lang, Attorney Cam, pagkatanggal sa pwesto. No? Ito kasi ay applicable sa mga sa mga tao sa gobyerno, public employees, government employees. So pagkatanggal sa pwesto at worst pa din yung syempre pag natanggal ka sa pwesto, hindi ka makakatanggap ng retirement pay. Kung halimbawa, ang saklap ito, Dos Compañeras. Parang ang tagal mong nagtrabaho tapos biglang wala kang diba? ganung benefits, diba? Lahat naman po tayo, especially kami po looking forward. Lalo na kung ikaw ay pinag-ugatan ka na doon. Doon ka na tinubuan ng uban. Oo. Kaya nga yung mga Gen Z ngayon, medyo, kakaiba sila, no? Tayo, nag-iisip tayo na kung bibigyan kami ng loyalty award ni Attorney Rina, meron po dapat kaming loyalty award. Yan. Magkasabay po kami dito ni Attorney Cam. Magsabay ba tayo, Panyera? Magkasabay tayo. Matter of months lang tayo. Dos Compañeras. Ayan. So, yan po ang tatlong uri ng ebidensya ayon sa bigat. No? So again, reasonable proof beyond reasonable doubt para sa criminal cases at preponderance of evidence kapag civil cases at gayon din substantial evidence kapag administrative cases. Ayan. So, ito yung naalala ko, tinatawag to quantum of proof. Di ba? Tama bigat, ba? Bigat. Quantum of proof. Ang hirap tagalogin Bigat ng ebidensya. Bigat ng patunay. Patunay. Yan. Kasi ang alam ko, quantum lang yung mga nilalaroan ko. Hindi mo alam yung Panyera. Hindi ka naglalaro doon. Mamaya sabihin ko sa'yo. Hindi ko alam yun. Ang laro kasi namin nung araw ay, ano ba laro mo nung araw? Yung mga luksong baka, luksong tinik. Ayan din ako Diba? Tsaka dahil ako, ang tawag sa Marinduque ng mga mahihina ang katawan, sipunin. Sorry po. May uhog pa. Ay mga dayhatin ang tawag sa amin. Dayhatin. Mga sikli, no? Ang laro ko ay Scrabble. Ay, pang matalino. At saka paminsan-minsan. Pagka mga mahihina ang katawan, gano'n. Dos Compañeras. Mga pampartagulan, yan yung mga laro ko. Patintero, ganyan. Ang nanay Flore ko nga, tatay Puloy ko nga, pinag-part sa aming 7 magkakapatid. Ako lang ang nag-party nung 7 years old ako dahil pasalamat na lumagpas ako, umabot ako ng 7 years old, 7 years, no? Akala kasi nila hindi ako aabot ng gano'n dahil nga very sickly ako nung araw hanggang ngayon. Dos Compañeras. But anyway, going back to our discussion,
may mga usapin din po, may mga kaso din po naman na walang mga private offended party. Anong ibig sabihin nito, Attorney Cam? No. Ibig sabihin, walang nag-complain sa'yo, di ba, Panyera? Ito ang estado mismo. Kasi sa criminal na kaso po, dalawa po yan. Ang title, kapag criminal cases at nasa korte na, no? People of the Philippines or Republic of the Philippines versus. Yan. Paano kung halimbawa, ikaw yung nasaktan, no? Ikaw yung nasaktan doon sa in an accident, no? Road accident, may nasakyan, people of the Philippines pa din dahil kasong kriminal, no? Ikaw ang nasaktan ng private offended party, ang injured party dito, nagsisilbi lamang na complaining witness, no? Kumbaga kayo yung nagtitistigo, pero recipient po kayo later on, no? Kasi may karamihan ng mga kaso, basta po merong mga offended parties, private offended parties, may kakambal po ito na civil na aspeto. Kaya nga po merong pagbabayad ng danyos perwisyo na marami pong klase. Merong liquidated damages, nominal damages, at ang pinakasikat, moral damages for ano yung moral damages, Attorney Cam? Para sa mga nasaktan na damdamin na nasirang mga reputasyon, di ba? Hindi pagkatulog, mental anxiety. Mental anguish and anxiety, sleepless nights, hindi ka magpakatulog dahil sobrang apektado mo. Pati stress, isama na natin yung batok mo ay sumasakit, parang ako lang. Migraine ka na. Hirap ka ng matulog, naapektuhan ka talaga, no? Yung pang-araw-araw na buhay ay apektado, nasira ang iyong diskarte dahil hindi ka mapagkatulog, lagi kang balisa. Yun ang basihan ng moral damages. Dos Compañeras. So yun po yung civil na aspeto na maaari po na filed na kasabay ng criminal na kaso, o maaari naman may tinatawag na reservation para tayo nasa classroom. May tinatawag na reservation na criminal nakahiwala yung civil case, in which case kahit po acquitted, napawalang sala, pwede mo pa ring i-pursue yung civil case at hingin na mabayaran ka sa mga pinsala sa iyo, kasama na yung mental anguish, sleepless nights. Ano pa yun, Attorney Cam? Depression, stress, at migraine. Yes, kasama na po yun. Dos Compañeras. Joke lang po sa migraine na baka pero kasama rin po yun ang stress. Yan. Especially stress po. Ito naman po ay batay sa ating civil code na nagsasabi, no? Kung ang akusado sa isang criminal na kaso, criminal prosecution, ay acquitted on the ground na hindi na-establish yung proof beyond reasonable doubt. Pero kung titignan mo, parang kasalanan nga naman talaga ito. Parang medyo naman. Pero hindi lang na-establish. Hindi lang na-establish dahil nga sa tindi ng ebidensya na kinakailangan, no? Maari pong mag-proceed yung civil action for damages base doon sa kriminal na kaso. Ayan. Dos Compañeras. So, hindi po automatic na acquitted ka, wala ka ng civil na pananagutan. Like for example, Attorney Cam, so sa mga aksidente, road mishap, sa mga banggaan o kaya may nabangga ka, nabundol, may mga ganyan pong pagkakataon, napapawalang saldo dun sa kasong kriminal, pero doon sa pananagutan, especially yung death indemnity kung meron pong namatay o kaya naman ay kung meron pong nasugatan na kailangan ipagamot, so yun po ay mga binabayaran. In fact, no, for mga liquidated damages or actual damages, for example, yung ibinayad sa ospital, yung ibinili ng gamot, yan po ay kinakailangan na ipakita yung mga resibo, no, para establish mo hanggang ganito po ang aking nagastos. Dos Compañeras. Yan, kaya nga po 'di ba, yung may mga chismis noong araw na may mga aksidente, especially yung mga bus. No? Sir Toto Goles, alam mo ba yun? May mga buses daw na kapag ka nabundol, binabalikan. Alam mo ba? Narinig mo ba yan, Atty. Oo, kasi mas mahal daw ang bayad dun sa mga damages kaysa dun sa mga bayad sa burial at saka doon sa yung death indemnity. No? Kasi that 50 to 75,000 pesos. No? Yung death indemnity.
ay kung ipapadala mo pa sa ospital, no? Mababayaran mo pa yung ospital. Paano kung ito ay naparilisa or magiging lifetime, babayaran mo pa din. For example, pati yung pagsusustento sa kanyang mga sinusustentuhan bago pa nangyari ang insidente. So, mas malaki daw ang babayaran mo. Which is of course wrong because kung yan ay sinadya mo na, nakasurvive sana pero binalikan mo, murder na itong matatawag kasi meron ka ng intensyon na patayin ang iyong nabundo supposedly. Maliit na galos lang binalikan mo pa. So pinatay mo talaga, intentional na pagpatay dahil, well, ang plano mo ay umiwas sa liability pero hindi ka makakaiwas doon, lalo na kung mapapatunayan ito, Attorney Cam. Dos Compañeras. Ayan. So, Attorney Cam, ano pa ba ang mga relevant sa ating talakayan tonight? Naku, pag ikaw driver nakikinig ngayon yung usapin natin na ito ay naku, kung gagawin mo yan, lalo kang ma-stress, madi-depress, mental anxiety, lahat nasa iyo na talaga. Oo, tsaka yung guilt, Attorney Cam. Yes, diba? Naku. Yung supposedly, may winalan mo ng miyembro ng pamilya. Ako naniniwala. Padre de pamilya. Naniniwala, Panyera, sa gaba. Ano ba yung gaba? Yung karma. Yan. Dos Compañeras. Bago yan, Attorney Cam, batiin muna natin, magbigay-pugay tayo sa ating mga tagapakinig. Ganyan daw ang ginagawa ng mga bus na makasagasa, sabi ni Ma'am Grace Recta. Magandang gabi sa iyo, Ngoyong Montes sa Bulacan. At si Mami Jovita Adami ay nanonood sa atin. Si Eva Duques, tama, si Ma'am Grace Recta, Moral Damages. Henry de la Cruz, siguro to, piku daw ang laro niya. Sandy Tomol, magandang gabi. Fruy Vita, okay. Magandang gabi po, Henry Doloha ng Botolan, Zambales. Jeffrey Rico, nanonood po sa Taguig at sumasali din siya sa ating DZRH Malakas online promo. Ito, parang medyo may baliktad lang si Fruy Vita kasi yung pag sinabing crystal clear na ang akusado ay guilty of committing such crime, yun po ay hindi na po preponderance yun. Crystal clear. Crystal clear. Sobrang liwanag na nun. Ang linaw na nun. Walang kaduda-duda na ang akusado ang may gawa ng krimen. Yun po yung tinatawag na proof beyond reasonable doubt na sa kriminal na kaso. Hindi po yun makaklasify as preponderance. Dos Compañeras. Yung nagtatanong kung ano daw yung civil case, Attorney Cam. Yan. Si Vernilo Cianoza, magandang gabi po. Dyan po sa may Silay City, Negros Occidental. Peterlyn Sanchez, watching from KSA. At saka si Ria Soto. Tsaka yung question pala kanina, Panyera pala, no? Yung tinatanong kung saan napupunta yung mga binabayad sa korte. Yan. Kasi minsan, Panyera, di ba, especially pag yung mga bond, piyansa, especially piyansa, kapag yung piyansa po ay binabalik po yan, yung piyansa, kaya wag kayong mag-ano. Binabalik po yan. Pag ngayon, kapag hindi nyo po, hindi po kayo pumunta, kapag pinatawag po kayo, na-forfeit po yan, ibig sabihin, napupunta po sa, sa gobyerno. Yan. Ngayon, yung unang-una, sa mga civil case, kasi yung criminal cases, generally, wala naman po itong docket fee. No? Ang tawag po sa binabayad sa korte ay docket fee. May mga iba pang binabayaran pero yun yung mga pagsaserve, yung mga ganon. So, hindi yun napupunta sa gobyerno. Ginagastos yun para maipadala yung mga summonses, subpoena, o ano pa ba. Yung gastos, yung pag-defray doon sa kaso. No? Even yung mga pagpiprenta, yung mga doon po yung napupunta. Dos Compañeras. Now, sa mga criminal cases po, wala na pong docket fee. Yan. Wala na ka ng babayaran kapag nagsampa ka ng kaso. Unless, of course, ang kaso mo ay like, for example, bouncing checks, ayan. No? Nagmamatter po yung halaga or value ng involved. Value involved. Ngayon, halimbawa, nagkaso ka ng murder, physical injuries, ano pa ba mga kaso kung iba pa, no, mga criminal cases, ito po ay wala kayong babayaran na docket fee. Pag civil case, no, may kamahalan po ito, lalo na involving properties, no? Yung collection of sum of money. Depende po sa kung magkanong halaga ang sinisingil or magkanong halaga or magkano ang value ng property na involved. In fact, even in annulment cases or petition for declaration of nullity of marriage, meron po itong bayad. Ayan, depende po sa may fix na for annulment, Attorney Cam. Pero kung may involved na properties, iba pa pong usapin yun, porsyento dun sa halaga ng property involved. Dos Compañeras.
Ayan, ano pa yung question dito? Okay. Si Marlene Cupino pala, ayan no, sabi niya, may nag-message sa atin, ingat po pag-uwi, magandang gabi po. Pinapauwi niyo na kami, hanggang 7:30 pa po kami. Yes, Jeffrey Rico, sabi niya, paano po makalibre ng affidavit of loss dito sa Taguig? Kasi yung mga affidavit of loss po kasi may bayad yan bayad ng 150 hanggang 300 pesos. Yung iba 500 ang senior. Yan. So, depende sa location. Oh, yes. Pero kung halimbawa po kayo na mismo ang gumawa at alam yung gumawa, mura na lang, mas mura-mura yung babayaran mo. Baka 150 or 200 pesos. Pero hindi ko po alam kung may nagnonota. Wala akong narinig na nagnonotary ng libre, Attorney Cam. Maliban na lang kung kapatid mo. Kakilala mo. O kakilala mo. O ililibre ka na ng boyfriend, girlfriend mo. Dos Compañeras. O ni Ninong, Ninang. Ayan. Eduardo Narvaez, magandang gabi sa'yo. Si Eds Maglakas, Jason Abolencia, Wilfredo Sinense, magandang gabi din sa'yo. Ramel Maluto sa Guimaras at Renato C. Valentino Milena Poncia, Josephine Garimbaw at maraming iba pa. Merong question dito, kapag po ba aksidente, tapos po may nasaktan o nasugatan o namatay, ikukulong po ba agad? Pwede na po ba makapagpiyansa? Dos Compañeras. Ang tanong dyan, hindi po kasi lahat ng pagkakataon na nagkaroon ng aksidente ay meron pong aresto na nangyayari, no? May mga pagkakataon dahil hindi po agad nakukuha ang custody ng isang tao. So ibig po sabihin hindi siya maaaring ikulong dahil kapag po ganito, no, kailangan muna ng warrant of arrest bago siya maaresto. Pero sa mga pagkakataon na halimbawa may banggaan, namatay o may aksidente, normally nagkakaroon ng aresto. So dinidetain po yung nakabangga or nakapatay, no? At meron pong requirement na tinatawag na inquest. Ano po ang ibig sabihin ng inquest? Parang ito po ay isang informal na investigation na ginagawa ng isang prosecutor, public prosecutor, no, yun ni fiscal, sa isang criminal na kaso, para tingnan kung meron bang sapat na batayan para ipagpatuloy ang pag-detain dito sa inaresto. Ayan. Whether or not the person should remain in custody. May mga oras po na nire-require, no? Sinasabi po, parang ito ay 12, 18, 36. Meron pong ganong mga bilang ng oras. So, depende po sa kaso kung gaano katagal na kung gaano katagal ang ibinibigay na palugit ng batas para maisampa ang kaso. Kung lagpas na po sa palugit, no, ang ibinibigay ng batas yung pagsasampa ng kaso, ibig sabihin po within that period, within the 12 or 18 or 36 hours, maisampa yung kaso sa korte. Kapag lumagpas doon sa required time, obligado po na pakawalan itong inaresto na walang warrant of arrest. Dos Compañeras. So, in short, Attorney Kamanok, depende po. Yung tanong niya kung kapag nasaktan na nasugatan ay ikukulong po ba agad? Depende. No? Depende po kung nagkaroon ng aresto. Kasi kung may aresto, doon sa 12, 18, 36. No? Kung wala pa naman, syempre, maaring hindi ito pumasok doon sa mga tinatawag na hot pursuit operation unless of course right there and then tumakbo, hinabol na dire-diretso kagaya ng kakilala ko Attorney Cam, mga frat members naghahabolan, inaabot ng kahaba-habang oras, ang ending ay susuko lang din pala. Ayan. Dos Compañeras. Bago tayo mag-pause for commercial, sabi. Commercial na naman. Wala pa, hindi pa tayo nagko-commercial, Panyera. Nag-commercial tayo isa, magko-commercial ulit tayo isa. Ayan, eto, may tanong dito, saan po ba nakukuha yung mga dami-damages na yan? Dami-damages na yan. Sige, mamaya sagutin po natin yan. Kasi nagbanggit kami ganina ng mga moral damages, actual damages, nominal, mga ganon. Sige, mamaya sagutin natin yan. Saan ba nanggaling yung mga damages na yan? At saka yung may question dito, kung pwede daw nabuhayin ang kaso kung hindi tumupad sa usapan ang kinasuhan. Yan po at iba pa sa ating pong pagbabalik. Ang question natin sa ating DZRH, Dos Compañeras Malakas Promo. Attorney Cam! Para sa mga gusto pong sumali, ay saan sila mag-message, Panyera?
sa Dos Compañeras or sa Attorney Rina, okay lang po yan. Although ngayon, sa Dos Compañeras na po, dahil nandito na po si Attorney Cam. Anong bigat ng ebidensya ang kailangan sa civil cases? Ipadala po bilang private message. And of course, your name, your Gcash number, and kung nasaan po kayo, pipili po kami ng isang mananalo tonight. Famous Kite, magandang gabi sa iyo, and Rome Asuncion. Magbabalik po kami, ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Oras natin, Panyera? Ang oras po natin, 6:22. 7:22. Before we pass for commercial, binanggit na po natin yung ating DZRH Malakas promo. Ang tanong, anong bigat ng ebidensya ang kailangan sa civil cases? Marami ang sumagot ng proof beyond reasonable doubt. Proof beyond reasonable doubt, yun po yung kailangan ninyo. Yung ibig sabihin crystal clear doon sa criminal na kaso. Ang tinatanong po natin ay civil cases. Anyway, okay, may question, Attorney Cam. So, ang sagot pa niya mamaya na? Mamaya, sagutin mo muna yung tinanong mo kanina. Oo, sabi rito, di ba? Para saan daw po yung mga damages? Ano daw po ang basehan yan? Ang basehan po nito, again po, pwedeng sa kontrata, like for example sa mga liquidated damages, yung pinag-usapan po ninyo. And of course, sa batas po, no? Yung sinasabi po ng batas, yung actual damages, minsan may kinalaman din po sa torts. Yan. So ito po yung mga basehan. Hindi naman po ito hinuhulaan lamang. Okay. May mga nagsisilbing parusa na din, pero hindi po parusang kulong sa mga civil cases bilang danyos. Yes. Okay, itatanong ko lang kung pwede pa po ba nabuhayin ang kaso kahit hindi mo tumupad sa usapan ang kinasuhan. Ano po ba ito? Kung sa barangay po ito, no, kung after nagkasunduan na po kayo, you can execute, no, within 6 months, no? Pero pag lumagpas na po ng 6 months, pwede po kayong dumulog sa korte, no? Para either ipa-implement or ipa-execute yung inyong naging kasunduan or totally evacate, i-disregard ito at you stick to your original na agreement. Now, may mga pagkakataon naman na halimbawa ay halimbawa po naging provisional dismissal, ano ibig sabihin temporarily, no, tinitingnan pa na dahil binibigyan ka ng pagkakataon na magbayad, hindi rin tumupad, pwede po itong buhayin for as long as meron kasi tinatawag na time bar rule, Attorney Cam, no? Kung halimbawa for example ito ay hindi naman siya involving mga hindi malicious, no, na maaring pag-usapan lang at pag-aregluhan lang kahit pa kriminal na kaso. For example, in the cases of yung mga criminal negligence, aksidente, nagkasundo kayo, hindi ko po itutuloy basta bayaran lang po niyo yung ganito, no? Ngayon hindi naman binigyan ka ng palugit, hindi ka naman tumupad. May mga sige, provisional dismiss, no? Kung ang parusa po sana sa inyong kaso ay 6 years pababa, no? In 1 year po, nagiging final yung dismissal. But, no, kung halimbawa po hindi ito tumutupad, pwede po itong buhayin. No? Kung halimbawa po naman ay lagpas ng 6 na taon, lagpas ng 6 years, 2 years po, no, bago maging permanent yung dismissal. Ibig sabihin, within that period, no, pwede po ninyong buhayin ang kaso. Dos Compañeras. Roxanne Costa, magandang gabi sa iyo, Attorney Cam. Ang tanong para sa ating DZRH Malakas online promo, ano bigat na ebidensya ang kailangan po sa civil cases? Ang tamang kasagutan po ay preponderance of evidence. At ang sagot, no, Attorney Cam, nagsumagot siya ng preponderance of evidence. Sa lahat ng mga nabuklat ko, ito yung unang-una ko nakitang tama. Taga Dagupan City, Pangasinan, at ipinapadala niya ang kanyang premyo sa kanyang anak na si Clint Fernandez. Congratulations sa iyo, J. Season Fernandez. Congratulations sa iyo. Antabayanan po ang premyo with weekends ang pag-release po natin ng premyo. So this either Saturday or Sunday po mari-release ang premyo ninyo. Antabayanan lang po. Sabay-sabay po ang pagre-release ng mga premyo. Dos Compañeras. Ang bilis po ng oras pero nakasama po ninyo tonight ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako naman po si Attorney Cam. Sa ngalan po ng ating technician tonight, si Norman Moraga. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.